Muling umingay ang usapin tungkol kay Senador Robin Padilla matapos muling pagtalunan ang mga pahayag ni Mariel Rodriguez tungkol sa kanyang asawa at sa umano'y pagkakapasa ng batas noong siya ay nasa bilibid pa. Dito naging matindi ang reaksyon dahil noong nasa bilibid pa si Robin Padilla, hindi pa siya senador ng Republika ng Pilipinas. Kaya nang sabihin na nakapagpasa umano siya ng batas noong panahong iyon, naging sentro ito ng matinding political discussion. Kung pagbabatayan ang ganitong depensa, lumalabas na inilalagay si Robin Padilla sa posisyong gumaganap bilang mambabatas kahit hindi pa siya nakaupo bilang senador. At dito pumasok ang matinding sarcasm na kung nakapagpasa na siya ng batas habang nasa bilibid pa, baka pwede na lamang siyang bumalik sa bilibid kaysa magpatuloy bilang senador. Malakas ang dating ng banat dahil direktang tinatamaan nito ang political identity ni Robin Padilla. Ang kanyang nakaraan bilang isang bilanggo ay matagal ng bahagi ng kanyang public image. Mula sa kanyang nakaraan, nakabalik siya sa lipunan, naging artista at personalidad sa publiko at kalaunan ay pumasok sa mundo ng politika. Sa 2022 elections, nahalal siya bilang senador at naging bahagi ng Senado ng Pilipinas. Pero kasabay ng kanyang pagpasok sa mataas na posisyon ay ang patuloy na pagbabalik sa kanyang nakaraan. At ngayon, muling ginagamit ang usapin tungkol sa bilibid upang questionin ang kanyang pagiging mambabatas. Kasabay nito, lumilitaw din ang mas malawak na usapin tungkol sa mga batas, government funds at proseso ng pamahalaan. Dito pumapasok ang Commission on Audit, OA. Ang Commission on Audit ay isang constitutional body na may mandato na mag-audit at magsuri sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Kapag may nakitang gastusin o transaksyong hindi nito pinapayagan, maaaring maglabas ng Notice of Disallowance. At kapag may Notice of Disallowance, hindi basta-basta maaaring laktawan ang proseso at direktang dalhin ang usapin sa Supreme Court. May mga administrative at legal na hakbang na kailangang sundin bago makarating ang isang kontrobersya sa pinakamataas na hukuman. Mahalaga rito ang tamang proseso, jurisdiction at legal remedy. Ang Supreme Court ang pinakamataas na hukuman sa bansa, pero hindi nangangahulugan na lahat ng kaso ay maaaring direktang iakyat doon anumang oras. May mga kondisyon at procedural requirements bago tanggapin ng Supreme Court ang isang kaso. Kaya kapag may Notice of Disallowance mula sa Commission on Audit, hindi ito simpleng dokumentong maaaring baliwalain. May proseso para sa review at may mga legal na remedy na maaaring gamitin depende sa yugto ng kaso. At dito nagkakaroon ng koneksyon ang dalawang usapin. Sa isang banda, ginagamit ang nakaraan ni Robin Padilla at ang kontrobersya tungkol sa umano'y pagkakapasa ng batas habang nasa bilibid pa siya bilang political attack. Sa kabilang banda, ang mga usapin tungkol sa government funds at Commission on Audit ay may sariling proseso na kailangang sundin. Kaya lalong umiigting ang political discussion sa paligid ni Robin Padilla, lalo na kapag ang kanyang nakaraan, pagiging senador, batas at mga proseso ng gobyerno ay nagsasama-sama sa isang kontrobersya. Ang linyang ibumalik na lang sa bilibid ay naging matinding political jab laban kay Robin Padilla. At sa gitna ng lahat ng ito, muling napapansin ang papel ni Mariel Rodriguez sa kontrobersya dahil ang kanyang mga pahayag tungkol sa nakaraan at pagiging mambabatas ng kanyang asawa ang naging bahagi ng usaping muling pinag-uusapan ngayon.